magiging maayos yung aking pananaw sa Diyos. Ipipresent ko lang sarili ko, but sa loob ng aking pamilya ay hindi ko kaya na i-train. Lumalabag na sa akin. Kaya sabi ng turo ng hukom, unang pagkakamali, kagad nagkakaroon ng discipline. May aksyon kagad. Huwag mo nang hintayin, 1, 2, 3 mahaba ng sungay. At pag nagkaroon ng mahaba ng sungay, susungayin ka na ho. Kaya pag maliit ang sungay, dapat hindi na pito pinatutubok. Tinitrim yan na kagad ito. Huwag mo nating hintayin sa nahayaan natin ang labas ang magbigay ng instruction, kundi ang instruction natin ang siyang pwedeng masunod. Diba? Kasi napakahalaga ho yung mensahe ngayon. Target talaga yung family. O, di ba? Pag hindi tayo naghanap sa bata ng kabarkada, kawawa ho yung bata. Kapag hindi tayo nagbigay ng disiplina sa bata, kawawa rin ang bata. Di ba? So, tayo ho ang magbibigay ng instruction. It is a very important instruction. If there is an instruction, there is an wisdom. Meron siyang kalaman. At pag meron siyang wisdom, meron ho siyang knowledge. At kapag nagkaroon ng knowledge, magkakaroon ng manifestation through the message na kanyang nabasa po. Di ba? So, napaka-importante ho yung ating instruction na bibigay kasi tayo ho ang magpupunda ng mensahe. Tayo ho ang magbibigay ng karunungan sa bata, hindi yung labas. Diba? Hindi po yung tao sa labas. Kasi, mapapahamak po yung mga bata. So, gusto ko encourage every family attend the hukom class in Carolina. Even the Saturday afternoon o every Sunday, mayroong mga mensahe ngayon na ipinibigay ng hukom, especially the reality ngayon sa mundo natin ngayon. Huwag ho tayo padaya sa tinatawag na minsan sa pera, sa trabaho minsan. Kung tayo po, sabi nga natin, yung overseer, napakahalaga, yung init natin, itatransfer natin doon sa tagapangalaga. Kasi di ba po ba yung bata, di po ba yung bata ito ay pamana ng Diyos? O, di ba? So, pag pinamana, binigay ito sa atin ng Diyos, mayroon ho tayong responsibilidad. So, ngayon, ang gagawin natin, dahil mayroon tayong responsibilidad, pagdating dito, pag nag-successful na tayo, sabi nga doon, till we all come into the unity of the faith. So, ibig sabihin, yung anak natin, kapag nakipag-join sa atin, pumalo sa instruction natin, ibig sabihin, pumasok na siya sa pakikipagkaisa kay Kristo. Diba? Pero kapag ang bata ay hindi ito natin napasunod, ibig sabihin, hindi sumunod siya sa instruction natin, ibig sabihin, mayroon sa kanyang instruction na nagbibigay. Mayroon pong barkada siya. So, ang obligasyon ho natin is to, sabi nga doon, isuot yung garments of the salvation. Diba? Ano yung garments of salvation? And ano yung mga, yun ho yung mensahe, yun ho yung salita ng Diyos. Yun ho yung salita ng Diyos, yun ho ang kanyang susutin, at yun ho ang ipipresent niya sa tao. Sapagkat ang salita ng Diyos, pag sinasabi, binibigkas niya ito po'y sinusuot niya yung kanyang damit. Kung ako ang nagsasalita dito sa harapan, makinig po, hindi po ba ang damit ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng Diyos ang siyang nakikita niyo sa akin? So ngayon, kapag ang salita ng Diyos ay hindi niyo naririnig sa akin, anong damit ng pagkatao ko ang inyong nakikita? Di ba? Barumbado mo lang tayo. Pero pag ang salita ng Diyos ang aking
sinasalita ang aking idinadamit sa pagkatao ko, ibig sabihin, yung garments of the salvation ay nagbibigay buhay sa bawat isa sa inyo. Ang salita ko, nagbibigay instruction sa inyo. So, kayo mo kayo sa akin, napapagandaan mo ako. Yun nga, ang gusto kong, bagamat kung wala tayong, katulad sa, wala tayong family pa, or we are single. Yung family ho natin is the church. So, yung, sabi nga noon, kung binibigyan man tayo ng pagkakataon, suotin ho natin ang damit ng Diyos. Lagi. Dahil sabi nga ni Kristo, ang pagkain ko ay sundin ang kalooban mo. So, yun ang dapat maging pagkain natin. At yun lagi ho ang ating susutin na damit. Hindi ho yung damit ng sanlibutan. Alam mo natin yun kung ano yung damit ng sanlibutan doon. At kapag yung damit ng sanlibutan ang siyang sinusuot natin, we are not belonging of Christ. The bride of Christ belongs to the activity of Christ. So that is the attitude of the bride of Christ. Always to follow the instruction, the word of God. Diba? Always, because the Bible is the instruction. Diba? The Bible is the instruction. And if there is an instruction, there is. What is it? Diba mayroong pagsunod to follow? So pag sumunod ho tayo, ibig sabihin, naglilingkod ho tayo sa Diyos. Hindi ho tayo naglilingkod sa tao.